10 taon lamang ako noong muling magkaroon ng pag-ibig ang inay, na ang klase ng pamumuhay ay hindi nalalayo sa meron kami. Anak ako sa pagkadalaga ng inay dahil sa kanyang pagmamanila bilang isang kasambahay na ayon sa aking mga naririnig na kwento, umuwing lobo ang tiyan ng inay na para bang nakalunok ng 2 buong pakwana. Dahil mahirap lamang din ang aking naging amain na tinatawag ko ding Chong, ay hindi na ako umasang maaahon pa kami sa hirap. Dahil tulad ng kinamulatan kong pagbubukid na ikinabubuhay ng inay, ay ganon din ang ikalawa niyang naging pag-ibig. Sa aking pagyabong at sa pagsisipag-usbungan ng patunay na ako'y dalagang Filipina, higit ko namang naging kasundo si Chong na ako pang nagiging tigasundo kapag nalalasing sa inuman. Nagiging tigapaghatid ng pagkain kay Chong sa bukid, kaya naman madalas si Chong ang aking nagiging kasama na tiwala naman ng inay. Nakapag-aral ako at dahil may kalayuan sa amin ang paaralan, si Chong naman ang madalas naghahatid sundo sa akin at noong ako'y mag-high school. Dahil na rin siguro sa kanyang kagandahang loob na ipinakita sa akin, hindi ko na namalayang dahan-dahan na pala akong nahuhulog. At walang kaalam-alam ang inay na tuwing maghahatid ako ng pagkain sa bukid at ihahatid at susundin ako ni Chong sa school ang maugat. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Donna alias Kurakloya. Simula nang ako'y iluwal ng inay mula sa kanyang sinapupunan at pangalan ng Donna, hindi tunay na pangalan alias Kurakloy, ay wala na akong kinagis ng ama. Ayon sa aking mga naririnig na kwento mula sa aking lolo at lola, anak ako sa pagkadalaga ng inay noong magtrabaho siya sa Manila bilang kasambahay. Sa aking pagkakaroon ng isip, hindi masabi ng inay kung sino ang aking ama, hanggang sa hinayaan ko na lamang at hindi ko na yon inusisa. Mahirap ang buhay namin sa probinsya dahil bundok ang lugar na kinatatayuan ng aming simple at payak na tahanan. Malayo ang pagitan ng bahay at hindi matanaw ang kapitbahay, pero payapa. Sariwang hangin at huni ng ibon kuliglig ang madalas mong maririnig sa araw-araw. Nag-iisang bata ako sa pamilya na aking kinagis ng pamilya dahil ang inay ay nag-iisang anak lamang din na lolo at lola na malamang dahil nag-iisa may maganda at may maayos na magiging kapalaran, pero hindi dahil nga noong mag-Manila para magtrabaho ay umuwing lobo ang tiyan, hindi udo, at ako ang laman. Bago pa ako mag-aral ng elementary, dumating na sa buhay namin ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Goryo alias Kurakding. May isip na rin naman ako noon at kung hindi ako nagkakamali, nasa 6 na taon ako noon dahil hindi nagtagal, nag-aral na ako ng grade 1 sa isang malapit na barangay mula sa amin. Malayo ang paaralan sa amin, pwede na nga kaming tawagin na taong bundok dahil sa bundok naman talaga ang kinatatayuan ng aming tahanan. At kung paanong nagawi si Goryo alias Kurakding, iyon ay dahil sa hanap buhay na related sa ikinabubuhay ng aking pamilya. Magbukid ang pangunahing ikinabubuhay ng aking pamilya. Magtanim ng mais, luya, niyog at kung ano-ano pa. Dahilan upang makilala ng inay si Goryo alias Kurakding. Dahil si Goryo alias Kurakding ay namimili ng mga gulay, niyog at luya, saging at kung ano-ano pa. Nakarating si Goryo alias Kurakding sa bahay namin. Nasundan pa ng ilang ulit hanggang sa ayun
at maging ama ay natawagin kong Chong dahil naging pag-ibig na siya ng inay. Hindi naman siya ganun kabilis, masyado lang hahaba kung aking ikikwento ng buo at naging lovers ng inay si Goryo alias Kurakding sa tulong na rin ng aking ninong na itago na lang natin sa pangalang Nilo alias Kuyumada. Agad kaming bumukod noong magdesisyon ng inay at si Goryo alias Kurakding na magsama. At syempre bilang anak ng inay, present ako sa kanilang pagbuo ng bagong pamilya. Noong unang magpisan ang inay at si Goryo alias Kurakding na tinatawag ko na rin Chong, ang nakita kong sipag na ipinamalas ni Chong ay inisip kong pakitang gilas lamang. Syempre bago pa sila At talagang kung sa sipag ay nanaisin mong sana, ganon talaga siya. Hanggang sa makasanayan ko na rin nakasama sa bahay at nakikita sa araw-araw si Chong, abay hindi naman siya nagbago. Bukod sa nagkaroon kami ng sariling tahanan, hindi kalakihan pero may sarili akong kwarto, meron din kaming banyo na pinagtyagang gawin tuwing pagkakagaling ng bukid. Naging kaisa ng inay at ng aking lolo at lola si Chong sa lupain na kanilang tinataniman. Ang maganda noon, dahil hindi kasing idara ng lolo si Chong, ay nagkaroon sila ng isang lakas. Pagdating sa mahirap na gawain ay kanilang maaasahan. Bukod doon, talagang maaasahan si Chong sa bukid. Bukod sa kinasanayan kong nakikita at kasama sa iisang tahanan si Chong Goryo alias Kurakding, ay nagiging tagapaghatid din niya ako ng pagkain sa bukid. At yun ang malupit doon. Dahil kahit babae at hindi pa naman ako nag-aaral, sanay ako sa bukid na sa amin, kaingin. Meron din naman kaming kalabaw pero hindi namin ginagamit para mag-araro, kundi bilang transportasyon papunta sa baryo o bayan. Noong dumating sa amin si Chong, dumami rin ang alaga naming hayop tulad ng baka, kambing at baboy. Noong mag-aral ako ng elementary, si Chong ang siyang naghahatid at sundo sa akin sa school gamit ang kalabaw na mayroong paragos. Noong aking kabataan, hindi uso sa akin ang baon na pera. Basta meron akong suman sa bag at bugong, ayos na. Sabihin na lang natin na lumaki akong walang arte. Ayun, sa sipag at tiyagang gumising ng maaga, nakatapos ako ng elementary. Noong maging parte ng buhay naming mag-ina si Goryo alias Kurakding, na naging lovers ng inay, na tinatawag ko ding Chong, inakala kong magkakaroon ako ng kapatid sa ina. Maliit lang naman yung aming tahanan at kahit may sarili akong kwarto, ay ramdam ko ang madalas na paglindol tuwing gabi. Lindol, nasa simula ay tila pa simple pero sa paglaon ay nagiging pandalas na para bang mauubusan ng inihaw na tuyo sa dahon ng saging. At yun, ay simula noong kami lumipat sa bahay na pinagsikapang itayo ni Chong. Malamang doon kasi sa bahay ni na lolo at lola, hindi sila makaporma. But in the end, kahit tipong mawawasak na yung aming simple at payak na tahanan at lagi akong naiistorbo sa pagtulog, ay bigo silang bigyan ako ng kapatid. Noong makatapos ako ng elementary, nag-high school ako at mas malayo ng school na aking pinapasukan. Dahil pagdating ng baryo, ay kailangan ko nang magbiyahe patungo naman ng bayan. At tulad ng dati, ang nagtatsagang maghatid sundo sa akin, si Chong Goryo alias Kurakding. Noong nag-aaral ako ng high school, dahil sa kagandahang loob na ipinapakita sa akin ni Chong, noong mag-birthday si Chong, sinabi ko kay inay na ipaghanda namin si Chong at ipagluto namin ng paborito niyang bilo-bilo. Yun kasi ang madalas niyang ibilin sa akin. Tuwing uuwi ako galing ng school, baka raw may makita akong naglalako ng bilo-bilo. Pero
Mabili kasi yun sa school namin noong ako'y high school. Ayun, naisipan kong ipagluto na lang siya sa kanyang birthday. Nalimutan ko pa nga ang sago. Maigi na lamang at nakatunog si Chong sa plano namin ng inay at nung dumating siya, naglabas siya ng sago. At may Alaska pa para daw matamis ang bilo-bilo. Noong ako'y high school, higit ko pang nakita ang malasakit sa akin ni Chong Goryo alias Kurakding dahil sa sakripisyo niya. Dahil pagkagaling niya sa paghatid sa akin, pupunta pa yun ng bukid para naman gawin doon. At pagkatapos naman doon, sa hapon ay susunod naman yun sa akin. Kaya nung makatapos ako ng high school, si Chong Goryo alias Kurakding